Asa na po yung mga children's choir natin? Requirements na po sa kanila sa tuwing linggo. Dito po kayo sa harapan upang okupahan. Makinig tayo dito at beloved children's choir. At hiniling ko po tayong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po tayong beloved preacher, Brother Chuben Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mambandaw sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin ng Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa Morse at Buhay. Bumala sa iyo. Sa pagkatong binibigay mo kami sa aming malapay noon, o kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa buong araw at malapay. Bamulat sa panandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Wed Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga gawin kami kapatawaran. Sa mo kami lusupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin ikaw pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras ito. At sa iyong pag-aaral yung mga salita, lang sa iyong salita, patay lingkod sa gana ka akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sabi po mamil kapatid sa dakong ito. Pagpalang sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong antok, demonyong hadlang, ay kumato cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aaralan ng salita ng Diyos. Ngunit ba po lahat ay sa kampitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Worship dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pagkatandaan po natin, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya mga anak ng Diyos, dapat hindi napapagod sa pagpalakpak yan. Amen. The more, when we feel the presence of God, the more na dapat tayo po mga minamahal is talagang nandun ang ating kagustuhan na may paabot ang ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Makikita ko yan mamaya. Amen. At of course, we give due honor and respect to the beloved family of our beloved pastor, or ating beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, beloved Pastor Wed Estrada Almeida, sa ating pong beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers sa present afternoon po, sa ating pong mga beloved workers at mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong Biblia. Amen. At ating mga bata, umupo na kayo. Amen. Ating basahin ang ating unang talata dito sa unang aklat ng Korinto. Ang kabanata ay 10, talata 23 hanggang 24. Amen. Dito
sa unang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 10, at ang talata po ay 23 hanggang 24, ito sinasabi, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Sa 24, huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa ng ating salitang nabasa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni naman ang siyang sarili, kundi sa ikabubuti ng kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan ngayon, the core of righteousness. Alam po niyo mga minamahal, pag pinag-usapan natin ng righteousness, marami tayong masasabi sa mga matutuwid na gawa natin mga minamahal. Amen? Ang dami yan. Nung aking sinearch ating AI, yung ginagamit kong AI na app mga minamahal, sabi niya, pag sinabing righteousness, ito daw po nakahati ito sa acts of compassion and kindness, acts of integrity and justice, acts of responsibility and self-improvement, at saka acts of community and self-good. Bawat isa niyan, try to search that. At bawat sinasabi diyan, ang mga sample daw ng mga katuwiran ay, for example, giving to those who in need. Mabuting bagay yan, di ba? Tayo po mga minamahal ay magbigay sa mahirap, for example. That is righteousness. Volunteering time and shelter to the community centers. Yung tayo po mga minamahal ay pupunta sa mga areas, for example, may baha. That is righteousness. Amen? Visiting the sick, the elderly. That is righteousness. And so on. Napakarami dito mga minamahal. Pero yung ating talatang nabasa, ang sinasabi diyan, palagpakan po muna natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. All righteousness thou are good, but not all the time needed. Ha? Akala ko ba magandang gumawa ng righteousness? Bakit ngayon may sinasabi dyan na hindi lahat ay kinakailangan? Di ba? Akala ko ba, sabi pa dyan, all righteousness thing are good, but all can lead, or not all can lead to edify. Kaya nga sabi ng talata dyan mga minamahal, talagang hindi lahat ng matuwid na bagay ay ito po'y magpapatibay. Kaya pag-usapan natin ngayon mga minamahal, ano ba ang core ng katuwiran? Pag sinabing core mga minamahal, yung pinakagitna, ano bang ibig sabihin talaga ng righteousness ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon? Amen? Yan po mga minamahal, ang sabi nga, atin munang tignan dito, sabi diyan, ang matuwid na gawa is not about us, but it's about our brethren, our neighbor, yung ating kapwa. Ang matuwid, kaya nakita niyo yung huling talata mga minamahal, ang sabi diyan, huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi sa ikabubuti ng kapwa. Sampulan ko kaya, testingan natin ha. Sige. Kapag tayo po mga minamahal ay sabi natin mga minamahal maggawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Magbigay ka sa poor. Amen? Minsan ang mga choir tinanong, bakit kayo naglilingkod? Ba't kayo nagpapagamit? Kasi gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit gusto mong magbigay? Kasi gusto kong sundin ang salita na mahal na Panginoon dahil susi ng pagpapala yan. Amen? Bakit gusto mong ikaw ay maging mainit at hindi ka mawala sa paglilingkod? Kasi gusto ko kasi yung pangako ng Diyos. May napapansin kayo mga minamahal sa lahat ng mga isinasagot natin parati. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang main reason natin ay tungkol sa ating sarili. Amen. Amen. Kaya ako gagawa ng mabuti para ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ako'y aawit para ako'y magaganap. Puro sa ating sarili. Pero ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, ang totoong katuwiran ng Diyos, matuwid na gawa, ay hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa ating kapwa. Magbibigay ka? Bakit ka nagbibigay? Because gusto mong yung kapwa mo na yan na hindi nakakakilala sa Diyos, malaman niya na may Diyos palang nagmamahal sa Kanya. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit gusto mong umawit?
Hindi dahil sa ikaw yun. Kundi kaya gusto mong umawit dahil gusto mong lahat ng makarinig sa bawat krusadang puntahan mo, marinig ang kasama ka dun sa mga choir na pumupuri sa Diyos, ay kanilang maramdaman ng banal na presensya ng Diyos at sila rin ay magmana ng buhay na walang hanggan. If that is the main reason that why we stand here worshiping the Lord, then you have the true righteousness of a Christian. Pero hanggat ang sarili mo ang nagiging main rason kung bakit ginagawa mo ang kabutihan, mga minamahal, yan ang hindi totoong righteousness. Because sabi ng Biblia, ang kabutihan o katuwiran, hindi patungkol ito sa atin. Patungkol ito sa ating kapwa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yan ang dahilan kung bakit noong 50th anniversary natin, ilan sa mga core na messages na ating napakinggan. Unang-una na sa ating pong beloved minister, Wildy James Almeida. Ang sabi niya, mga minamahal, 50 years na tayo. We have to move on. Amen. Step forward. Move forward. Huwag ka tumigil. 50 years na kasi ako eh. Hindi pwede. Kasi marami pang mga tao ang di nakakakilala at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nasa San Carlos City tayo. Pagtanungin mo ilan ang taga San Carlos dito, mabibilang lang. Because hindi pa lahat nakakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo, bakit tanong tayo mga Panginoon, ba't mo tinitiis ang mainit na kapag ikaw naglilingkod, walang electric fan man lang, walang aircon man lang? Amen. Amen. Hindi dahil sa gusto kong hindi ganon. Dahil gusto kong maabot ang aking mga kababayan, ang aking mga loved ones, sila rin ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Christianity is not just doing the right thing, but considering things that will benefit your brethren or your neighbor. Ang Kristiyano daw, mga minamahal, hindi ito patungkol sa sarili natin. Ito ay para maipabot natin sa ating mga minamahal na mga kababayan ang salita ng ating mahal na Panginoon. My question, kung talagang yun ang totoong sinasabi nating righteousness, bakit may salita kung minsan napapakinggan natin self-righteousness? Amen? Nakita natin yung mga minamahal, may mga taong self-righteous, yung hindi na sila nagkakamali, sila na lang parating tama. Amen? Lahat po nagising, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kinakailangan, umabot tayo sa point na kinakailangan mag-rebuke, kinakailangan. See? Amen? So, kinakailangan pag-ingatan yan, mga minamahal, dahil puro tayo na lang parating, hindi natin nababantayan, mga minamahal. Ang sabi diyan, it is because in doing righteousness, we forget to consider our brethren's benefits. Sa paggawa natin ng tama, para sa ating sarili. Sa mga katabi ninyo, ngayon, araw na ito, sino ang nag-share sa kanyang katabi ang kabutihan niyang natanggap kahapon, noon na sa karang linggo, sa kanyang katabi? See? Bakit? Ang importante ako ay nagpupuri. Ang importante ako ay sumasampa. Ang importante ay talaga makarinig. We don't care. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumunta ka sa main church doon. Nung ako'y 1990, nung ako'y una makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen, 1992. Pag-upo mo lang sa crowd, lalapitan ka ng mga choir members. Hindi sila naka-choir, hindi sila naka-uniform. Pero masasabing matatagal na, mga matatanda na sa iglesia, amen, mga elder, lalapitan ka, kumusta ka na kapatid? Alam mo kapatid, nung nakaraang linggo, muntik akong na-disgrasya. Pero pinag-ingatan ako ng Diyos. Bawat isa niyan, magkukwento tungkol sa kanyang patotoo sa nangyari. Sa atin mga minamahal, habang tumatagal, umabot tayo ng 50 years, nakakalimutan na natin mga minamahal na ang totoong pagsamba ay hindi lamang patungkol sa atin, kundi pati sa ating kapwa. Amen? Kapag mayroon bang
sinasabing, pumunta kayo at kayo ay maghayo. Ilan ang may gusto? Because we don't care about them. What's important is ako naglilingkod. Ang totoong katuwiran, kapatid, the core ng righteousness, hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa ating kapwa. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We prioritize our personal gain. Natahimik kayo lahat. Sa totoo lang, nung ako nabasa ko rin ito, mga minamahal, medyo natulala din ako ng konti. Oo nga pala. Akala ko gawin ko lang lahat ng bagay na ito para ako punta ng langit, para ako mapunta. Ba't puro ako? Paano yung kapwa? Tap na utos ng mahal na Panginoon. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Diba? And love your neighbor as yourself. Pero how do we show our love for our neighbors? Parang nakakalimutan natin ang bagay na yan, mga minamahal. Kaya nais ng mahal na Panginoon, lahat tayo ay maaralan sa araw na ito. May paalalang muli ang dahilan kung bakit ikaw at ako'y tinawag ng mahal na Panginoon. Pagpalain ng Diyos upang nasa ganun, mga minamahal, it is not only for ourselves, but for the people whom we dwell with, kung saan tayo makausap natin, sa ating trabaho, kaklase, kamag-anak, kaibigan, kasama sa palengke, sa tricycle, sa jeep, kung saan-saan, ikwento mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit gusto nating maging honest? Sometimes. Di ba? Kaya tayo naging honest dahil gusto natin papunta ng langit, gawa ng kasalita naman, puro sarili natin. That's why we tend to compete. Kasi nga ang sinasabi natin puro sa ating sarili. Kapag kausapin mo ang tao ngayon, ang lalabas, they compete with other brethren. Mas magaling akong pumalakpak sa'yo. Mas magaling akong magpuri sa'yo. Mas magaling akong Kristiyano sa'yo. Amen. Walang contest sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Sometimes we envy the success of our brethren. Alam nyo, kapag ang ating pong basihan ng paglilingkod ay kompetisyon, mas better ako sa iyo, mas magaling ako sa iyo. Ang sinasabi diyan, our happiness ay nakasalalay sa failure ng iba, ng ibang tao. Dahil mas magaling ka eh. So kapag siya, mga minamahal, ay umangat sa iyo, hindi ka magiging masaya. Bakit? Kompetisyon ang gusto mo. Amen. Kapag nakita mo, pinagpalang yung kapatid, sometimes, praise the Lord, ba yan? Ba't ako wala? Hindi tayo nagiging masaya sa katagumpayan ng ating kapwa Kristiyano because we deal with it as a competition. Ang pagiging anak ng Diyos, mga minamahal, hindi patungkol sa kompetisyon. Amen? Amen? Sabi diyan, we always find faults in the lives of our brethren. Hindi mo sa dami ba naman ang ginawang kabutihan ng kapwa mo? Wala ka man lang inappreciate sa kanyang ginawang tama. Nagkamali minsan yan. Yun ang talk of the town. Bakit? Kasi we find fault. But we never appreciate good things our brethren is doing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, totoo yan, pag nagkamali, punain mo, sabihan mo. Pero kapag gumawa ng mabuti, i-appreciate mo yan. Bakit? Sapat kailangan ninyang mas ma-affirm sa kanyang sarili, tama yung aking ginagawa. Nakikita ng aking kapatid ang aking ginagawang kabutihan. Hindi para tayo, mga minamahal, mag-accept ng papuri ng tao. Kundi kailangan natin yun para ma-boost ang ating pong mga moral and everything para tayo makaganap, magpatuloy humakbang ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pumalagpag po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, Christian righteousness, it is not about competition. It is
about augmentation. Amen? Amen? Pag sinabing augmentation, mga minamahal, ito daw po, mga minamahal, ay yung kung anong kulang ng kapatid mo. Ikaw parating nandoon para tulungan siya at siya makaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa muna, kapatid, Aklat ng Galasya, Kabanata 6, talata 2. Kindly. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat po ng Galasya, Kabanata 6, talata 2. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, mangagdalahan. Brother, ang gumagawa lang niyan ay ang mga worker. Ating mga beloved workers, ating mga elder, mga leader, mga elder na matatagal na. Silang gumagawa lang yan. Ay, di sinabi sana, elder, mga masanta sa iglesia, tulungan nyo yung mahihina. Hindi naman sinabi. Ang sabi niya, mangagdalahan. So, walang magsasabing, walang kayang tumulong sa iba. Bawat isa, malakas ka, hindi, nasa average ka, lahat tayo kasama. Dahil ang sabi yan, mangagdalahan tayo sa pasanin ng ating kapwa Kristiyano. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Amen? Maniwala kayong even the way you worship is masasabi nating nagiging pagpapala ka sa iyong kapwa? May matanda noon. Pag nagpuri, matanda na, puri na puri, nanundag. Amen? Talaga, hindi mo naman nakikita ko pa, hindi mo nakikita ang umawit yan. Dahil siguro, ayaw ko ng klaseng boss niya. But the way he worship, matanda na siya. Bagamat mayroon siyang katandaan, hindi siya tumitigil lumundag pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Alam niyo, maraming nabibless. Ang sabi nila, kung yung matandang yan, na masasabi nating may kahinaan ng katawan, nagagawa niyang lumundag habang nagpupuri sa Diyos. Ako, bata pa ako, kaya ko pa rin pulumundag, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Mayroon bang ginawa yung ating mga kapatid na ito? Wala. Ang ginawa lang niya, siya nagpuri ng tamang pagpupuri, hindi niya namamalayan, nagiging pagpapala pala siya sa mga nakakakita sa kanya. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Remember the Red Sea. Parati kong sinasabi ito. Ang Red Sea, crossing the Red Sea, para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Nung lumabas sa mga Israelita mula sa pagkailipin sa Egypto, mga minamahal, dumating sila sa point na kinakailangan nilang magdaan o harangan ng yung dagat na mapula. They call it Red Sea, pero hindi naman talaga pula yun. Amen? Amen. Sa kaliwat kanan, bundok. Sa likod, nandiyan ang mga sundalo ni Paraon para sila'y patayin. Amen? Ang ginawa nila, mga minamahal, anong gagawin namin, Moses? Grabe ka! Hindi na lang mo lang kami, puro complain. Pero ang ginawa ni Moses, mga minamahal, walang ginawa kundi nagtiwala sa Diyos. Alam ko, mahal na Panginoon, ikaw ang gagawa ng paraan. Nung sa pamamagitan ng kanyang tungkod, na alam na natin istorya, na biyak ang Red Sea, ang sinabi doon, dumaan sa tuyong lupa ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Hindi man lang putik. Amen? Kasi dagat yun. Nung nabiyak, tuyong lupa ang dinaanan ng mga anak ng Diyos. Bawat isa niyan, mga minamahal, iba-ibang edad yan. May matatanda, may bata, mayroong mga bitbit silang mga gamit. Ang ilan, mga minamahal, kinakailangan talagang gawan na talagang nahirapan hilahin. May nanghihina na. Amen? Ang masama, itong mga sundalo ni Paraon, malalakas. Mabibilis, kuwan pa, may chariot. Amen. Pero ang sinasabi ng istorya ng mga minamahal, nung ating talatang nabasa, ang ginagawa ng anghel para hindi sila abutan,
sinisira ng mga anghel. Hindi nila nakikita ang mga anghel. Sinisira ng mga anghel ang mga gulong ng kanilang mga chariots upang na sa ganon hindi magpang-abot ang mga sundalong papatay sa mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka ka kapatid, bakit sa dami-dami ng problema mo, hindi ka matuloy-tuluyan hanggang ngayon, ay buhay ka pa? Because God is sending angels para hindi mag-abot yung pupuk sa sayo at ikaw na anak ng Diyos. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Hindi mo alam bakit ang utang mo hanggang ngayon hindi ka pa nakukulong. Bakit? Hindi mo alam bakit yung kaso mo na ikaw ay sinabihan na theft, grave theft. Amen? Talagang makukulong ka na, pero ngayon, hindi ka pa rin nakukulong at malaya ka na. Bakit? Dahil gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang mga anghel para nang sa ganun mga minamahal, yung tendency na tayo mapahamak at ikaw na naglalakbay hindi mag-abot dahil pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Nung overnight, grabe, it really struck me. Yung awitin mga minamahal, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Amen? Amen! Walang oras na hindi tayo pinabayaan na tayo mga minamahal ay hindi binigyan ng tulong ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin ang Diyos, hindi lang nung tayo nasa tagumpay. Kasama natin ang Diyos nung tayo nasa lugmok ng karamdaman. Kasama natin ang Diyos nung tayo po mga minamahal ay talagang magdidesisyon na magpapakamatay dahil sa grabe ng problema. Pero biglang may dumating at ikaw ngayon ay talagang nabigyan pagkakataong maglingkod. Kasama kasi natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, nung sila'y papatawid mga minamahal, umabot sa kabila ang mga anak ng Diyos. Bumalik ang tubig. Never in the Word of God you can see a Christian, a Israelite, nalunod kasama ng mga tauhan ni Paraon. Walang naiwan ni isa. Ano na ginawa ng mga anak ng Diyos? Kapag nahihirapan ng kanilang kapatid, binabalikan nila ang kanilang kapatid. Kapatid, abanti tayo. Nandyan na yung mga kalaban. Kinakailangan nating humakbang patungo dun sa gilid. Babalik na yung tubig na yan. Kaya kailangan umabanti tayo. Hindi nagpapabaya ang mga anak ng Diyos sa kanyang kapwa Kristiyano. Nagtutulungan ang mga anak ng Diyos. That is the core of righteousness. Hindi pwedeng pabayaan mo lang sila basta't ikaw okay. Kinakailangan nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga augmentation eh. Sasamahan mo siya. Dati-dati competition tayo. Sige, bahala ka dyan. Amen? Amen? Bakit nangyayari yan mga minamahal? Yung core ng righteousness, sometimes umabot tayo na makipag-compete. Pagalingan. Amen? Sometimes, mga minatinitin natin, mabilis ka, bilisan mo. Hindi po kailangan magpabilisan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sometimes ang ilan, iniwan, at tinatawanan natin kapag mahina na yung kapatid na nagbabagal-bagal na, o nanlamig. Sometimes, yaks! Alam mo niya, Kristiyano. Wag, ganun. Lapitan mo siya. At sabihin mo sa kanya ang mga kabutihan ng Diyos. Ipaalala mo sa kanya ang mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya noong mainit pa siya. At doon babalik ang sa kanyang isipan, oo nga yung Diyos, bagamat hindi ako karapat-dapat, inibig ako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So hindi mo po pwedeng ikaw na mabilis sa Kristiyano, pinagpala ka, magkantsaw ka doon sa mahinang Kristiyano, please lang, wag nating gagawin yun. Hindi yung tinatawag na righteousness. Amen? Amen? Take note, doon sa arka ni Noah,
Nung basahin na lang nga natin ito, mga minamahal, aklat ng Genesis chapter 7, verses 13 up to 16. Lahat po muna nang hindi inantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 3. Genesis 7, verse 13 up to 16. Amen, praise the Lord. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 7 at ang talata po ay 13 hanggang 16. Ito pong sinasabi, nang araw ding yaon ay lumulan sa sakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Hapit na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang tatlong asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa Amen. kani-kanilang uri at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na dalawat dalawa ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay, sa 16, at ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at kinulong siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. The Noah's Ark is a replica, kumbaga sa representation of the coming salvation. Amen. Na kapag that time, ang tanging pag-aasa mo para ikaw ay mabuhay ay makapasok ka doon sa arka. Habang ginawa yung arka, sabi ni Noah, magdisisi kayo. Sabi ng mga tao, ba yan? Tandang Noe, na babaliw na. Imbis doon sa dagat, gagawa ng arka doon pa sa bundok. Talagang, hindi mo talaga paniniwalaan. Amen. Pero sabi, tuloy-tuloy. Si Noah, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang ulan, mga minamahal. Paparating na yung, sabi niya, no? Fast-moving animals went in the ark with the slow-moving animals. Nandun ang mga cheetah, mabibilis tumakbo yan. Nandun ang mga ibon, mabibilis lumipad. Pero mayroong turtle doon na mabagal lumakad. Pero tandaan nyo, hanggat hindi dumating yung turtle doon sa arka, hindi isinara ng Diyos ang arka. Amen! So huwag kang mamroblema, kapatid, kung sakaling sabi mo, mabagal kasi ako eh. Medyo atrasabante ako eh. Ang importante, hindi ka tumitigil maglingkod sa Diyos. Ang importante, bagamat pagsubok na dumarating ka, maaring sa atin napakadali ang pagsubok na meron ng ating kapatid. Pero iba-iba tayo ng gift galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sinasabi ng ating mahal na Panginoon, bagamat ikaw ay mabilis, huwag mong pabayaan yung kapatid mong mabagal. Balikan mo siya, palakasin mo siya. Amen? Ikaw naman ang malakas, paano makakatulong yung mahina? Amen? By just looking at you, na ikaw ay talagang sometimes lulupaypay, mararamdaman ng isang malakas na Kristiyano. Kailangan ko talagang magpakainit ng tuloy-tuloy or else magagaya akong manghina din, kagaya ng aking mahal na kapatid. That's a reminder. So, bawat isa ay nakakatulong-tulong para sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. In augmentation, sinabi, hindi nga competition dapat ang paglilingkod. Sa totoong righteousness. Sa augmentation, sabi niyan, anong dapat gawin? Sabi niyan, this is not only done by strong Christian. It's everyone's obligation. Kindly, aklat ng Hebro, Kabanatay 10, talatay 24 hanggang 25. Malapit na po tayo magtapos. Aklat po ng Hebreo sa Kabanatay 10 sa talatay 24 hanggang 25. Amen. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa
at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. If you are doing true righteousness, sabi nga, you are an augmentation to your brethren. Sabi diyan, mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Hindi po pwedeng hindi mo kausapin si kapatid mo. Amen. Hindi mo po pwedeng ikaw ay talagang, basta importante ako, bahala ka na dyan. Hindi pwede, mga minamahal. Kinakailangan, sabi diyan, mangagtinginan. Kapag nanghihina yung ating mga kapatid, Brad, huwag kang bibigay. Sige lang. Hanggang dulo yan. Hanggang kamatayan. Amen. Sapagkat napakalit naman niya, oras na yan. Pag pigit mo dito, dilat mo doon sa kalangitan, kasama ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, sige lang. Amen. So, dapat we keep on reminding each other. Sabi niya, mga tinginan, hindi parang mga pulis. Kasi mayroong mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang mabigat magsalita. Sometimes, hindi ka pa nga naglilingkod, tisod ka na. Baguhan, nakapantalon, tatabihan ng mainit-init talagang, ewan ko kung anong klaseng init ang mayroon. Amen. Sister, bawal yung pantalon. Hindi pa nagsisimula maging Kristiyano, tisod na. Amen. Hayaan natin ang banal na pulpito na magpaalala sa kanila. Tama yung sinabi. Totoo yun. Pero ilagay natin sa sa tamang paraan. Kaya nga mayroon tayong preaching time. Amen? Amen? Para na sa ganun, maipaalala. Dahil yung pag sa preaching time, hindi na natin tinitingnan kung sinong, ano-ano ang mga bagay. Focus natin, ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kaya tayo nandito, dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat na nandito para gusto magmana ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kaya ka nandito, gusto mong malaman kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Totoo yun. Kapag nagsabi ang mga mangaral, pag sinabing gusto mo magpakainin, magbigay ka kasampung bahagit mga handog, ay sinabi, hindi kasama yan. Hindi po pwede yan. Tisod ako dyan. Amen. Hindi po pwede mong questionin. Salita ng Diyos nabasa natin Pag sinabi mga minamahal na dapat hindi na po pwede yung nagkakaroon ng pagkabahagi, ay talagang nasaktan ako Hindi po pwede. Ay hindi pwede. Kung ano ang salita ng Diyos, dahil gusto mo magmana ng kalooban ng buhay na walang hanggan, hanapin ang kalooban ng mahal na Panginoon, anong mabasa dito sa Biblia mga minamahal? Yun ang dapat masunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Pagkatandaan po natin mga minamahal sa paggawa ng mabuti, true righteousness. Ang ilan maaaring sabihan tayo mga minamahal, wala, nagpapagod ka lang sa wala. Madami na ngayon ang mga masasamang tao. Baka ikaw minsan isang araw masama ka na rin. Amen? Totoo yun mga minamahal. Kaya mag-iingat talaga tayo. Huwag tayong magpabaya. Sabi ng talata doon, mangagtinginan, sabi niyan, upang sa ganun tayo ay maudyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makulit si brother. Miyerkules, mayroon pang Biyernes, mayroon pang Linggo, mayroon pang Bible study, mayroon pang daily devotion, may puri ka pa ng umaga at gabi, dami naman yan. Ngayon, sa paggawa natin ng mga bagay na nakasama ba? Di ba lahat tayo pinagpala nung ginawa natin yun? Amen. Amen. Sinong pinagpala nung gumawa ng turo ng ating mahal na Evangelista Bautista Almeida? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo yan! Amen! So, ibig sabihin, mga minamahal, nakakabuti. Kaya wala tayong karapatan na tayo pang mga minamahal talagang sumalungat. Bakit? Kaya nga tayo nandito Gusto natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi ng talata, mga minamahal, gawin nyo ito, sabi niyan, kundi mag-aralan sa isa't isa. Yung sinasabi ko, yung katabi mo, magsabi ka patungkol, hindi po pwede magkatabi kayo mula kanina, hindi man lang kayo nag-usap. Ikwento mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa. Nakita niyo ang ilan naligtas? Tricycle lang.
May makulit na Kristiyano, maski na ikaw ang tawagin pinakamakulit, sige lang! Hindi baling maging makulit. Basta importante, ginagawa mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tricycle lang. Yung ating mahal na kapatid, siya ay, kumbaga sa kasambahay. Walang ginawa kundi kulitin ng kanyang amo. Sana pumunta ka. Narinig mo. So, isang araw, dumalo na rin ang kanyang amo. Naglingkod sa mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, napakahalaga ng mga minamahal. Darating ang oras na para bang mapapagod ka. Lahat ng mga hindi napapagod sa paglilingkod sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kakunti. Amen? Ang ilan talagang, bayan, tagal-tagal ni Brother Jubin. Amen? Hintay na yung spaghetti. Hintay na yung pansit. Sa bawat araw natin buong isang linggo, we have all the time to eat. Pero hindi lahat araw ng linggo. Hindi lahat araw ng Miyerkules. Hindi lahat araw ng Biyernes. Amen? Kaya pag oras ng pagpupuri sa Diyos, huwag kang patalo sa iyong tiyan. Manaig ang puso mong kasabikan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May magsasabi sa iyo, hindi ka pa ba napapagod ka, praise the Lord? Amen? Tinan mo yung mga hindi naglilingkod o ang pinagpala. Maganda yung kanilang mga buhay. Ikaw, puro tuyo. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa tuyo o karne. Ang kaharian ng Diyos ay sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kung sila ay mayroong karne, sila ay mayroon silang litson, mayroon sinasabi ng masasarap na buhay, ikaw, masasabi nating nandyan na sa karangyaan ay para bang tayo ay hindi makatikim, madalang lang. Amen? Amen? Ang importante sa bawat ating ginagawang banal na gawain, damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, the presence of God is the seal. Yun ang selyo ng iyong kaligtasan. So sino mang magkaroon ng all the riches and wealth of this world, pero hindi nila nararamdaman ang selyo ng kaligtasan, they are in danger of hell. Ikaw, mahirap mo. Mamaya, wala kang pamasahe mamaya. Pero kanina, damang-dama mong banal na presensya ng Diyos. Sabi ng ilan, pupunta sila, papunta dito, hindi pamasahe, wala. Kausapin nila ang driver. Mamang driver, wala kaming pera. Pupunta kami sa banal na gawin. Sabi ng driver, pupunta kayo, nakabarong ka, wala kang pera. Mapapahiya ang anak ng Diyos. Amen. Amen. Pero tumitigil ba ang anak ng Diyos? Sasabihin niya, dahil nais ko lang madama muli ang banal na presensya ng Diyos. Gusto ko makapiling ang aking mahal na Panginoon. Sa kakukulit natin mga minahal, sasabihin ng konduktor, o sige. Sige na, upo ka na dyan. Huwag ka na magbayad. Ito 100 para may merienda ka mamaya. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Makapangyarihan ng ating Diyos. Amen. We might not have all the millions in this world, but we have one God who is ever powerful. Anytime you can call Him. Tawagan mo siya. God is always there, waiting just for a call. Sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ipakikat ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo nangaunawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kay huling talata, Malakias, ang kabanatay 3, talatay 14 hanggang 17. Beloved instrumentalist, please. Sa aklat ng Malakias, amen, kabanata ay 3, talata ay 14 hanggang 17. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Malakias, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 14 hanggang 17. hanggang 17. Amen. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong pakinabang nito na ating pakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng hukbo. At
At ngayon ating tinatawag ang palalo sa mapalad. Oo, silang nagsisigawan ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumatakas. Sa 16, na magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumurita ng kanyang pangalan. Sa 17, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan at aking silang kaawaan na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng nakaranas na mga pag-uusig, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yan. Amen. And that's the reason why some of us, wala na dito. Kasi hindi nila nakita ang kabutihan ng Diyos. Ang nakita nila mga minamahal ay kung anong nasa harapan nilang pagsubok sa buhay. Amen. Sometimes they felt that they're better than anyone. Kaya na dahilan kung bakit nila nagawang iwanan ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Amen. Ang sabi diyan, inyong sinabi, sabi ng mga tao, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating ingatan ng kanyang bilin? Tayo nagsilakad na may pananangin sa harap ng Panginoon na mahugbo. At ngayon ating tinatawag ang palalo na mapalad. Grabe yung mga hindi naglilingkod, ang daming kotse. Yung mga hindi naglilingkod, kung ano-ano mga kayamanan meron sila. Tayo mga minamahal, mamaya, ni pansit wala tayo. Amen? Kung nararanasan mo yan, kapatid, yan ang sometimes humihila sa iyo para sabihin, dapat pa ba maglingkod ako sa Diyos? Amen? Yung ibang mga iglesia, mga minamahal, air condition ang kanilang sabay-sambahan. Dito, pawis na pawis ako kanina pag grabe. Dapat pa ba na maglingkod ako sa Diyos? Dumarating sa oras yan, mga minamahal. Maring hindi aminin ang ilan. But some of us, dahilan kung bakit kanina dumaloy ang banal na presensya ng Diyos, hindi mo magawang maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Unti-unti nang lumalayo ang iyong puso't isipan mula sa ating mahal na Panginoon. Ang tinitignan mo na ay kung anong mga bagay na nasa harapan mo, hindi yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But for us, tayo mga minamahal, na talagang even at the very last point of our lives, mga minamahal, wala tayong nais, mga minamahal, kundi kalooban man ng Panginoon. Silang nagsigawa ng kasamaan ay nangatatayo. Oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumatakas. Nang magkagayoy, silang nangatatakot. Tayo mga nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan. Hindi natin kailangan mag-rally. Amen? Yung usap mo lang sa katabi mo, nag-usap lang, sabihin mo lang, hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi mo kailangan magmukhang masaya kung hindi ka masaya. Hindi mo kailangan maging malakas kung hindi ka malakas. Ang nais ng Diyos. Kaya nga, Christian ito eh. Amen? Ang Christian environment is not a composition of people pretending people. Amen? Ang nandito ay mga totoong Kristiyano. Kaya kapag ikaw ay nandito, mga minamahal, sa oras na ito, ikaw ay malungkot, hindi mo kailangan magpakitang masaya. Sabihin mo lang kung anong nararamdaman mo sa Diyos at napapakinggan ka niya. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ang mga Kristiyano nandito ay may problema na hindi nila alam kung paano lutasin. Hindi mo kailangan mag-pretend na kayang-kaya mo lahat ng bagay. Humingi ka ng tulong sa Diyos. May tugon ang Diyos sa iyong mga problema. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan nyo yan ha? Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon, nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon. See? So, magsabi ka na, huwag ka na mag-pretend na kayang-kaya mo.
Kung kinakailangan mo umiyak, umiyak ka na sa Diyos. Amen! At dahil hindi mo naman pwede magtago sa Kanya. Alam niya, ngayon, medyo ang bigat ng kamay mo, magtaas ng kamay dahil nanlalamig ka. Ba't hindi mo na sabihin sa Kanya, malapay noon, nanlalamig ako? Painitin mo naman ako. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen! Sabihin mo totoong nararamdaman mo. At yun, malalaman mo lang kung paanong tulong ibibigay sa ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, at nagsausapan, pinakinggan at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya. Bawat isa pala, mga minamahal, na Kristiyanong ipinaglalaban ang kanyang pananampalataya. Despite may mga naririnig siya na talagang trials o persecution, but still they're trying their best to come. At sasabihin nila, totoo ang Diyos, di ba, brother, sister? Maski na may problema ako ngayon, di ba hindi ako pababayaan ng Diyos? Di ba, maski na ako'y tinatakot ng karamdaman ko, mamamatay na daw ako, di ba ang Diyos ay nagpapagaling? Mag-usap-usap ang mga anak ng Diyos that every time we talk, ang sabi ng Biblia na napapakinggan ng mahal na Panginoon, isinusulat sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. Sila'y magiging akin. Sabi ng Panginoon na sa araw na aking kawin na makatuwid bagay isang tanging kayamanan at akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. See how God loves us. Ang kailangan mo lang, kapatid, huwag kang maging peke sa paglilingkod mo. Amen? Ang kailangan mo lang, aminin mo kung anong nararamdaman mo ngayon. That is the only time na ikaw ay makalaya. That is the only time that you can access all the graces and promises of our God. Kapag naging tunay yung katuwiran na ipinakikita mo, hindi para sa iyo, kundi para sa iyong kapwa. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, minsan pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. and all my life you have been faithful. Yes, O Lord. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. You have been so good. with every breath That I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know Hallelujah. I have been In the good days
have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mga minamahal, sa bawat gising natin sa umaga at taglay natin ang ating mga hininga, that's an indication about the goodness of God. Sa bawat kilos mo sa iyong araw, babalik ka sa iyong pamilya, ligtas at may kalakasan at buhay. That is an indication the goodness of God. Sa iyong pag-uwi, hihinga ka, nakangiti ang iyong mga anak, kasama mo sila. That is an indication of the goodness of God. Hindi na uubos ang kabutihan ng Diyos. Hindi pera ang pinakamahalaga sa ibabaw ng mundo. Maraming pera, pero hindi sila masaya. Kasi hindi kayang bilhin ng anumang halaga ang kagalakan sa iyong puso. Maraming pera! They can buy yung mga magagandang higaan, pero hindi nila mabibili ang mahimbing na pagtulog mo. You can buy na mga masasarap na mga pagkain, pero hindi kayang bilhin ng pera mo the appetite of eating. Maraming pagkain, pero hindi nila magawang kainin dahil wala silang appetite. Ang appetite ay nanggagaling sa Diyos. So many things. Pwede ba? Sa oras na ito, mga minamahal, unti-unti mong isipin ang kabutihan ng Diyos. Huwag kang maging fake sa paglilingkod mo. As we sing this one, so I love you, Lord. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing Of the goodness of God. Come on! Let's worship the Lord! And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing Oh, the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I have,
Let us pray. Heavenly Father, walang bagay na narilingid sa iyo. Talastas mo ang bawat puso na iyong anak sa oras na ito. Ang ilan naiinip, pero marami ang umiibig sa iyo. Damang-dama ang banal na presensya mo. Wala kaming naisabi buhay, kundi ikaw ang paglingkuran. Tulungan mo kami maging matuwid ng totoong katuwiran na nagagaling sa iyo. Ituwid mo ang aming puso at isipan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Bawat isa sa amin, huwag mo kaming pababayaan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisip, saan man kayo naroon ngayon, maging sa ating mga kapatid na narito ngayon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Kinakailangan mananampalataya ka sa isang Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sasampayin mo siya hindi sa anumang inanyong larawan, kundi sa Espiritu at sa katotohanan. Bawat panalangin mo, hindi mo kailangan ng sumigaw. Naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang bagay na walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Kailangan natin humingi ng kapatawaran. Let's confess our sins. And God will forgive us. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Tatanggapin natin ang kapatawaran at tayo magdana ng buhay na walang hanggan. We will see power. Palayasin natin ang mga gawa ng kayo sa ating buhay. Bautismo sa Espiritu Santo. Gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa pagpatuloy ng iyong paglilingkod. Magpatuloy ka, kapatid. Mamaya pagkatapos mabautismuhan, magpatuloy ka hanggang sa bumalik ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Salamat sa pag-asa na ibinigay mo sa akin upang ako'y may pagkakataon makahingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Humihingi ako sa oras na ito ng lahat ng pagkakasala ko, humingi ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kang tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa ng aking mga masabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Kami na lamang po dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamalapis na ito mga anak, tumanggap sa iyo. Ano man kanilang pangailangan, patawarin mo sila, malapay ng ikaw tumukod sa mga kaparaanan. Walang bagay na naligid sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo. So sa panalangin namin gagamit ng mga bangkay sa Estrada Alameda, ay mga minamalamang gagawa. Tugunin mo sila sa mga kaparaanan. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Gawin mo silang tuwing Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang pangalan sa katampuan sa punang kanyang masabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, kaliwang kamay natin, itapat natin sa tapat ng ating mga puso. At yung kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalaroon sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa itong Espiritu, may kapangyarihan pa kami palayasin lahat ng gawa ng kaawsoros nito. Sa panalangin ng aming ginagamit ng Panginoon sa Estrada, almedan po mga minamalamang gagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer,
leukemia. Gawa nagkaaway, kasawt, build in Jesus' name. Lahat ng gawa nagkaaway, mga lupay-pay, mga bagay sa iglesia. Lahat ng gawa nagkaaway sa administrator, ay humaito kasawt in the mighty name of Jesus. Lahat ng organ kasawt, and be healed in Jesus' name. So in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo po natin, tumayo mga minamahal. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Tanggapin mo lahat ng ipinanalangin mo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. At dito magtatapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. Tayo dako sa ating pong Holy Supper. At narito ating mga kapatid, ating beloved na elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Kalbis po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal, ang katas ng ubas at ang tinapay, tayo po umawit sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko, nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y sinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusan ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang na mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, umano'y ang banal mong dugo. Nilibang, inalibot ka, dinuraan ang iyong mukha. Inago mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapalikuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko, nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang na mga lataya, tumpong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y lumanoy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalibot at tinuraan ang iyong mukha. Inago mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang na mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumaloy ang banal mo.
sana. At akong nabigyan na po ang lahat, mga minamahal, tayo na po'y magsimula. Amen. Tayo po'y nagsasagawa ng ating Holy Supper, mga minamahal, upang alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang pagpakakasakit, kanyang ibinigay ang kanyang buhay, iniwanan ang kanyang trono sa langit, siya'y nagkatawang tao, alang-alang sa atin na kanyang minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, huwag po nating kalimutan ang sakripisyo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin kung ano tayo noon. Tayo maraming karamdaman. Tayo'y baon sa utang. Tayo po, mga minamahal, ay walang kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Ang ating katawan ay punong-puno ng karamdaman. At tayo, mga minamahal, doon ay nakahanda na upang itapon sa dagat-dagat ng apoy. Subalit ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, ating pinakamamahal na Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, luhubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almena. Kaya kung tayo pinagpala ngayon, mga minamahal, pinagpala tayo sa pisikal, gumaling ating karamdaman, marami tayong mga ari-arian, marami tayong tinatangkilik, huwag nating kalimutan ang ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, mga minamahal, hallelujah, aklat ng unang Korinto, sa kabanatay 11, talatay 26, 27, hanggang 31. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Banal, mga minamahal, banal na hapunan. Kaya't ibig sabihin, mga minamahal, hindi po tayo pwedeng sumalo kung hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat, subalit kinahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, anumang ating nagawang kasalanan, meron tayong nagawang kasalanan sa ating kapatid, mga minamahal. Meron tayong nagawang kasalanan, mga minamahal, amen, na hindi natin masabi-sabi, mga minamahal, amen. Yung mga secrets, mga minamahal, mag-confess tayo sa ating dakilang Diyos. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, mga minamahal. Pagsisihan po natin, ipakita natin ang ating pagsisisi. Kung tayo hindi dumadalo, mga minamahal, amen, ng Miyerkules, Biyernes, mga minamahal, linggo na lang tayo dumadalo, pagsisihan po natin. Dumalo tayo ng Miyerkules, Biyernes hanggang linggo. 3 times a week, mga minamahal. Kahit sinasabi ng ating binasa, marami sa atin ang masasakitin, mga minamahal. Marami tayong sakit na nararamdaman sapagkat hindi natin kinikilala. Hindi natin, mga minamahal, amen, kinikilala ang sakripisyo na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Ating binabaliwala.
At sabi ng 32, datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanglibutan. Kung tayo'y hinahatulan, hindi upang parusahan. Chastisement, mga minamahal. Yung ating mga karamdaman, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Binibigyan tayo ng paalala ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan upang hindi tayo masama sa sanglibutan na hahatulan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Meron tayong nagawa sa ating kapatid, mga minamahal. Lumapit tayo. Huwag tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Huwag tayong mahiya. Humingi tayo ng tawad. Kung meron man nagawa sa atin ang ating kapatid na hindi kaaya-aya, mga minamahal, matuto tayong magpatawad. Amen. Patawarin po natin sila. Nakikita natin, talagang nagpapakumbaba ang ating kapatid, lumalapit ng taus-puso, talagang nagsisisi sa kanyang nagawa sa atin. Patawarin po natin. Matuto po tayong magpatawad. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa langit sa ating mga kasalanan. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, kung meron man po, kung nakapagdesisyon na po tayo ng magpabautismo pagkatapos ng pananambahan, pwede po tayo sumalo. So, bahal kung hindi pa tayo nakapagdesisyon magpabautismo, hindi pa po tayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan, sapagkat ito'y banal, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Pagsisihan po natin, hingin natin sa ating dakilang Diyos. Siyasatin natin ang ating sarili, sabi ng ating binasa. Alalahanin natin yung ating mga pagkakasala, pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang lalangin na aming pong dalim, beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat, malapit noon, sa lahat ng mga pagpapala at biyang pinagkakalumo po sa bawat sa amin, malapit noon. Narito po kami sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng iyong habag, o malapit noon. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kami karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso't isipan sa karumihan, o malapit noon. Sa pangkalatang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatay 11, sa talata po ay 23 hanggang 24. Hawakan po natin ang ating tinapay, mga minamahal. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Isubo po natin ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah. Sa aklat muli ng unang Korinto, kabanatay 11, tatalata 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Maraming salamat, malapay noon. Napakabuti mo sa amin. Patuloy mo kaming nililingap, malapay noon. Kinakalinga. Pinapadamang yung matamis at banal na presensya. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, malapay noon. Patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon mapagsisihan lahat ng aming mga pagkukulang, malapay noon. We are healed by His words. We are healed by His words. We are healed.
Dear Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Ben Jesus. Everybody shout, praise the Lord!